Ang paaralan ay dapat maging lugar ng pagkatuto, pagkakaibigan at kaligtasan. Isang lugar kung saan ang bawat estudyante ay malayang mangarap at makauwi ng ligtas sa kanilang mga pamilya. Ngunit paano kung ang lugar na dapat ay nagbibigay ng pag-asa ay siyang maging lugar ng isang malagim na trahedya? Katulad ng libu-libong kabataan, pumapasok sila sa paaralan, dala ang simpleng pangarap at naniniwalang ligtas sila sa loob na silid-aralan. Hindi ito nagsimula sa isang suntok, hindi rin sa isang salita. Unti-unti itong lumaki sa bawat pang-iinsulto, sa bawat pagtulak, sa bawat kasinungalingang kumalat at sa bawat mensaheng hindi nawala kahit nakauwi na sila. Kapag ang bullying ay sumunod sa iyo sa paaralan, sa bahay at maging sa social media, saan ka pa tatakbo? Sa isang iglap, ang mga panunokso at pananahimik ay napalitan ng putok na baril. Ang galit, takot at kapabayaan ay nagbunga ng isang trahedya. Sa mga oras na ito, saan ka nga ba magtatago? Noong June 18, niyanig ang 13 Martires City Senior High School ng isang trahedyang hindi inakala ng marami. Isang pamamaril sa loob mismo ng pribadong paaralang ito. Ngayong araw, ang aming team ay bumisita sa campus upang alamin ang kaganapan bago at pagkatapos ng marahas na kaganapang ito. Ano po yung nararamdaman nyo sa pangyayaring naganap dito po sa paaralan? Malungkot po. Kasi dati dito, puno ng tawanan, tas ingay. Ngayon temp na po. Wala po masyadong ingay tulad ng dati. Ano po ang mga solusyon na parang ginagawa ng eskwelahan na para makapag-offer ng tulong dun sa mga estudyanteng naapektuhan? So ngayon po, nagawa namin ang lahat para magbigay ng physiological first aid sa mga bata dahil napalalim ng trauma na naiwan sa kanila. Maghihingi po ako ng patawad kasi hindi po naligtas yung mga anak nyo. Gawin ko ang best ko para hindi mangyari ulit sa sunod. So, tungkol po dun sa mga estudyanteng tsaka ano po yung masasabi yung parang mga warning signs na nakita po bago mangyari yung mismong pamamaril? Kung tatanungin kung yung mga warning signs, may mga pagkakataong nakikitang nag-iisa o tahimik ang ilang estudyante. Pero hindi natin agad naiisip na humahantong na pala sa ganitong matinding galit o depresyon dahil sa mga pambubuli. Isang malaking gising ito para sa aming mga guro. Ayon sa mga guro, hindi lang pisikal na seguridad ang nasira sa paaralan, kundi maging ang tiwala at emosyonal na kalagayan ng buong komunidad. Andun lang kami sa hallway. Bigla na lang may pumutok. Kala ko nung una, paputok lang. Pero nung nakita kong bumagsak ang kaibigan ko,
Para lang maligtas ako, doon ko na naramdaman na napakatindi ng pangamba para sa buhay namin. Hindi naman po namin nakalain na sa ganung pang-aasar na yon ang magtutulak sa kanila na para gumawa ng ganong trahedya na ikakamatay ng ibang mga estudyante. So, ano yung naging sanhi or bakit niya nagawa yung ganitong krimen? At bakit kailangan sumantok sa ganitong pangyayari? Gusto lang namin makagante. Hindi na namin kayang tiisin pa ang pang-asar nila sa amin. Araw-araw na lang simula ng pagpasok hanggang sa pag-uwi. Gusto ko silang gantihan, pero hindi ko inasadyang ng damay at mambaril ng ibang estudyante. Ayon sa investigasyon, bagamat ang pangunahing target ng mga suspect ay ang mga nambubuli sa kanila. Sa gitna ng matinding galit at kaguluhan, maging ang mga walang kinalaman na estudyante ay nabaril at nadamay. Sa paglipas ng mga araw, matapos ang malagim na pamamaril sa 13 Martires City Senior High School, unti-unting lumilitaw ang masalimuot ng katotohanan. Ang dating tahimik na mga bulwagan na nag-echo sa pagputok ng baril ay isa na ngayong crime scene at simbolo ng isang mas malalim na krisis, ang krisis ng bullying, pananahimik at pagkukulang sa seguridad. Ang bullying or cyberbullying, ito ay nagdudulot ng malaking trauma sa mga estudyante at saka extreme isolation at matinding sugat. Kapag ang isang bata ay tuloy-tuloy na inaapi ng walang kakampi, ang galit ay pwedeng sumabog sa napakamarahas na paraan. Kaya nanawagan kami sa mga mag-aaral. Huwag kayong matakot magsumbong. Ang pananahimik sa gitna ng pambubuli ay hindi protection. Ito ay nagbibigay lang ng lakas na loob sa mga nambubuli. Sa ilalim ng Child Protection Policy, karapatan ng bawat bata ang mag-aral sa isang kapaligirang malayo sa takot at karahasan. Kapag naging mabagal ang interbensyon ng lipunan at paaralan, buhay ng mga kabataan ang nagiging kapalit. Naging mabilis ang pakikipagtulungan ng Discipline Office sa PNP mula sa evidence retrieval ng mga basyo ng bala sa hallway, pagsusuri sa CCTV at digital threats, hanggang sa case conferences kasama ang mga magulang ng mga shooters, victims at ng mga nambubuli. Ginawa natin itong lahat para mabuo ang chronological evidence para sa mga kasong ito. Buong puso po kaming humihingi ng paumanhin sa mga pamilya at mga kamag-aral na nakunan po ng mga kanilang kaibigan, anak, at kung ano-ano pa. Mula po sa paaralang namin at bilang namumuno rito, ako po'y nangangako na patuloy po pong pagtitibayin at magdadagdag pa po kami ng seguridad para sa kaligtasan ng aming mga estudyante at para na rin sa aming mga guro. Humihingi po ako muli ng patawad. Marami pang pangarap ang anak ko. Nag-aaral siya ng mabuti. Dahil gusto niyang makatapos at matulungan kami. Napakasakit. At nung mawawala siya sa isang iglap-lap. Dahil sa gulo, nawala naman siya panalaman. Hindi ko po alam masasabi ko eh. Pero, nung umagang yon, nagpaalam pa siya sa akin ng nakangiti. Sabi niya, Ma, pasok na ako. Hindi ko akalain na yun na pala yung huling beses na makikita ko siyang buhay. Ang sakit, masakit po. Masakit po talaga. Humihingi po ako ng hustisya at mapanagutan ng mga may sala ang pagkamatay ng aking anak. Ang bawat pahayag mula sa gabay ng paaralan hanggang sa luhang pumatak
mula sa mga magulang ay nag-iiwan ng isang malinaw na tanong sa ating lipunan. Ilang buhay pa ba ang kailangang masayang bago natin matutunang makinig?